Good morning, good afternoon, good evening. Ito meron akong ipapakita sa inyo. At ito po yung rally ng mga nagkita-kita dyan sa Liwasang Bonifacio para ipanawagan na Sara Duterte resign as Department of Education Secretary. At ito po ay ginawa, pinangunahan ng mga vlogger at ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, dahil nakikita nilang kailangan na or mayroon problema ang Secretary ng Department of Education. Pakinggan nyo, masaya itong grupong ito, mukhang nagkita-kita talaga ng biglaan or talagang nagkakaisa sila na ipakita sa taong bayan. Nagkakantahan sila, katuwaan talaga. Ayan, no? Ayan, no? Yun. Ito ba? Di ba? Nakaka? Ayan, no? So, ipinakita ko lang po sa inyo yan. Ayan, parang yan ho yung voluntary, nagalaw, sandali para lang makita natin. Voluntary na ginawa ng mga Marcos supporters at saka po ng mga vloggers na nagmamalasakit voluntary sa ating administrasyon. Nakikita nila na hindi na sila sang-ayon sa performance ng Vice President. Yan po yung layunin doon, yun yung purpose doon eh. Well, wala naman pong personalan yan. Yan po ay karapatan ng mga Marcos supporters at ng mga vloggers na nakikita ang sitwasyon. Ako, bilib ako sa ganyang klaseng mga organization na hindi lang ginagawa nila sa kailang mga sariling mga channel, kung hindi lumalantad sila dahil kanilang karapatan yan at gustong iparating sa taong bayan. So nasa kampo na po yan ng mga Duterte, especially ni Vice President and Secretary Sara Duterte, kung ano ang dating sa kanya yan. Dahil yan po ay ginawa sa Liwasang Bonifacio, kinasil nga yun dun po sa may Pasig kasi para daw maiwasan yung epekto sa traffic. Okay? So ginawa nila sa Liwasang Bonifacio para hindi makaistorbo. Ang importante po rito ay yung mensahe. Okay? Kumbaga sa yung mensahe ang mahalagang napalutang nila at naiparating sa kinaukulan. Okay? Liwanagin lang natin, ang kailang sinasabi, resign na, wala silang panawagan na tanggalin siya ng Pangulo. Wala akong nadinig na ganun eh. So iba po yon. Kasi baka sabihin na naman ng iba dyan na pro-Duterte. Alam naman natin. Sasabihin nila, may kinalaman na naman ng Malacanang dyan. O ang Malacanang ang nasa likod niyan. Hindi po. Kasi walang nagsabi na si Vice President ay tanggalin mula doon sa mga vlogger na naging speaker dyan. Ang sinasabi lang nila, resign. So magkaiba yung resign kaysa sa pagtanggal. Kasi pag inangguluhan mo yan ng tanggalin ni Pangulong Marcos, di ba? Magkakaroon ng pagkakataon yung mga supporters ng mga Duterte na tirahin si Pangulong Marcos. Pero ang ginawa nitong mga organizer at mga Marcos supporters na mga civilian at mga nasa social media, resign. So, hindi pinipressure ang Malacanang. Si Sara ang tinatawagan ng pansin dyan. So, yun po yung magandang nakita ko ron.
Kaya walang dahilan para isama ng mga kritiko ng administrasyon. Walang dahilan para sabihin na may kinalaman ang Malacanang. Kasi lagi pong ganyan ang bintang, paratang ng mga vloggers at mga Duterte followers na pag may mga ganyang galawan, sasabihin nila ay alam ng palasyo. Hindi po. Hindi nakikialam ang Malacanang sa ganyang galaw. Yung ginawa ng mga sibilyan at ng mga vloggers ay kanilang sariling paninindigan, kanilang sariling paniniwala. Kaya wala pong masama dyan. Yan yung karapatan sa malayang pamamahayag. Yung freedom of assembly, freedom of expression, freedom of yung malayang pamamahayag na malinaw, yun ang kanilang ginawa. Okay? Pwedeng masundan pa yan. So sana hindi personalin ni Sara Duterte, Secretary ng Department of Education, yung galaw na ito. Parte ito ng karapatan ng kahit anong sektor. Okay? Kasi alam ko na iinit ito. Mag-iiba ang dating at iba ang magiging pananaw ng kampo ni Duterte sa galaw na yan. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko yan. Okay? Na sa aking observation, analysis at opinion, yan po ay walang sapilitan, voluntary, walang nagbayad, walang gumastos, sari-sariling gastos. Kita mo yung pinamimigay na tubig doon, sari-sariling gastos yun ng mga organizer at saka ng mga vlogger. Pati yung mga t-shirt na binibigay, kanya-kanya. Di ba? Si attorney, alam mo si attorney Enzo Recto, magaling magsalita yun, human rights lawyer, ayun, pinanindigan niya. Noong nakaraang eleksyon, siya ay Leni Robredo. Sa kanyang paniniwala na baka ituloy lang ni Pangulong Marcos kung siya ang nanalo noon at ngayon yung presidente na ang ginawa ng Duterte. Pero inamin niya nagkamali siya. Ngayon ay kanyang sinusuportahan na itong paninindigan ni Pangulong Marcos sa isyu ng West Philippine Sea, sa isyu ng pagrespeto sa karapatang pantao at saka nga yung isyu nga nitong mga sibilyan ng panawagan ay resign Sara. So malinaw. Yung supporters ng Liberal Party, Leni Robredo noong nakarang eleksyon, sumasama na sa Marcos followers, sumasama na sa Marcos supporters, at mga vlogger na nagmamalasakit, naninindigan, nagsasakripisyo para sa bayan. Kaya saludo po ako at naniniwala po ko dyan sa mga kapwa ko mga vlogger na naninindigan. Voluntary. Yan po ang kailangan ng ating bayan. Hindi ko mo vlogger parang trabaho lang nila o kung ano man po ang purpose nila. Hindi. Yang paglantad ng ganyang klaseng paninindigan ay kailangan po natin. Sana dumami pa. Sana yung lahat ng followers, supporters ng mga vloggers na yan na nandito sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay manindigan din po kayo dahil ginagawa nila yan, ginagawa nila ito bilang pagmamalasakit sa bansa, pagmamalasakit sa ating administrasyon at sa magandang buhay kinabukasan ng mga Pilipino. Galing, sana po ay lumakas pa kayo at sana ay dumami pa ang ganitong klaseng karapatan at paninindigan.